Nagsisidatingan na po sa Manila South Cemetery ang ilang dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao. At muling paalala po ng mga otoridad, bawal ang matutulis na bagay. At may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, ngayon pa lang may mga dumadalaw na sa mga nakahimlay rito sa Manila South Cemetery. Bukas pa ang mga gate ng sementeryo sa mga sasakyan hanggang bukas ng hating gabi. Pero sa araw ng linggo, bawal nang pumasok ang mga sasakyan dito. Paalala rin ng pamunuan ng Manila South Cemetery sa mga pupunta rito, huwag magdala ng mga matutulis na bagay at mga mahalagang bagay na pwedeng mawala. Kung magsasama ng mga bata, ingatang di sila malayo sa inyo. 27 hectares ang lawak ng Manila South Cemetery, Connie, at mahirap maghanapan sa ganun kalaking lugar. As of August 2016, 288,000 na ang nakalibing dito. Ang inaasahang dagsa ng mga dadalaw ay bukas, sa October 31 at sa November 1. Sa nakaraang November 1, 500,000 ang dumalaw rito sa Manila South Cemetery. Kung nag-aalagan kang kung kailan dadalaw sa inyong mga mahal sa buhay rito, pwede nyong i-check online ang live streaming ng sitwasyon sa sementeryo sa www.manilasouthcemetery.com.ph. May mga CCTV sa sementeryo at yun din ang mapapanood online. Pwede na rin i-check online kung nasaan ang puntod na inyong dadalawin. Kung walang internet access, pwede naman dumiretso sa opisina ng Manila South Cemetery na nasa bungad lang. May computerized list sila ng mga nakalibing dito. Ituturo na rin sa inyo ng mga staff sa mapa kung saan kayo pupunta. Sa mga pupunta ng sementeryo na bawal pong magdala ng matutulis na bagay o anuman pong importanteng bagay na pwedeng mawala at yung pong mga bata hawakan po nila o ingatan po nila. Connie, hanggang ngayong araw na lamang pwedeng maglinis at magpintura ng mga punto dito sa Manila South Cemetery. At matapos isara bukas ng hating gabi, ang mga gate naman ng Manila South Cemetery ay bubuksan sa November 3. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.